Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Maki-update naman tayo dito sa katatapos lang na Game 2 ng round number 5 ng ongoing World Cup. At ito ay mula sa malakasang bakbakan between Lebon Aronian at Arjun Erigaisi. Grabe, wala kang itatapon sa kanila. Parehong mamaw yan mga kamatsas. Napaka-crucial nito. Pagkatapos nating i-analyze ay makibalita tayo sa bracket. Sino-sino na ba ang susulong para sa quarter-final round? Yan. Okay, bago tayo magsimula mga kamatsas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Black to play. Congratulations sa mga nakakita ng simpleng capture muna sa tore. Kakapture ng queen kasi pag kinapture ng tore, mabibitin yung pawn sa A2. Pero ito yung nakakasurpresang boom! May queen sacrifice pala. Tapos diretso rook takes A2, kain-kain, may pass pawn pa. Black is totally winning. Kasi pag angat ng king, let's say rook a3, then push, wala na yan. Okay, congrats sa mga nakakita at dahil nakasagot tayo ngayon sa ating daily puzzle, mission complete ako sa daily puzzle mission. Ayan, marami pong missions dito na po pwede kayong magamit para pang training. At dito naman tayo sa ating iiwang puzzle for today's video. It's black to play mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo? Ang maganda na namang gagawin dito na talagang nakakagulat. Black to play. Lapag nyo lang ang inyong kasagutan sa comment section below. At ang link nakapin lang. Pag kinilik nyo, diretso po kayo dito sa site at magagalaw nyo ang pyesa. Gawa na po kayo ng account, free lang sa mga wala pa. Alright. Pag nagkapisakan sila, laglag. At susulong ang isa. Nag-E4. E5 naman si Erigaisi, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Ito na naman po si Mr. Gio Copiano. Nag C3, ayan, medyo kakaiba no? Kasi usually inuuna yung D3 bago ang C3. Pero dito nag C3 kagad, mukhang susundot kagad ng B4 o kaya D4. Si Levon, nag Knight F6, tineret ang pawn, nag D3 lang. O ayun, balik na naman sa mukha ng palagi nating nakikita. Nag A5 para wala pong B4 at nag-castling D6 muna. Para bukod sa depensa, mabigyan ng pagkakataong makapag-develop ang light square bishop. Nag-rook E1, ayan, develop lang, forma-forma sa sentro, castling na, knight BD2, develop. Tapos palagi nating nakikita, iniikot ang knight sa F1, dadalhin sa G3, naku po, ilang beses na nating napanood yan. Bishop E6, naghamon po ng bishop to bishop, iniiwasan talaga ngayon yan. Kasi po nung araw, pinababayaan yan o kaya kinakapture. Pero ngayon, bishop B5. Nag-bishop A7, ayan, para di na matimingan mamaya ng D4 o kaya knight B3, knight F1, ayan na naman, ikot na naman sa kabila, knight E7, pupunta rin dun sa kabila, D4. Kumbaga sa pelikula, ilang beses nating nakita yung gantong itsura, no? Gamit na gamit po sa level nila. D4 para takpan na rin ang diagonal pressure, buuhin ang sentro, knight G6 para suportahan ang pawn E5 at nag-knight G3, C6 atake, bishop F1 baba muna and nag-bishop G4. Bishop G4, ito yung hindi masyadong familiar sa akin. Ang idea po niyan, kakapture sa D4, capture tapos kakapturein ang knight na kapag kinapture ng queen, mabibitin yung pawn. Obligadong pawn ang ipang-capture dyan, pero madadamage naman yung king side kasi medyo bubukas, double pawn pa. Bishop E3, ayan, karagdagang suporta sa D4 para anytime capturein ang knight, queen ang pangka-capture, healthy pa rin ng D4, hindi mawa one pawn down ang puti. Kumapture sa D4, capture, D5 na, ayun, sumabay na ng basag, E5, knight E8, ayun, teka muna mga kamatsas, ano? Ayun, excuse me. Ang old line ay knight E4. Pero knight E8 ang novelty ni Erigaisi. Tingnan natin mga kamatsas. Bago na ito. Bishop E2. F6. Ayun, basag muna sa E5. Napilitang kumapture kasi masagwa po kung ang black ang kakapture sa E5, mawiwik yung pawn sa E5 eh. Capture. Parang gumanda nga yung position ni Erigaisi kasi kahit papano, yung tore sa F8, magbibigay po yan ng malakas na impact sa F5. Nag-queen B3 si Levon, inatake ang B7. Kinapture na yung knight, capture, at nag-queen D7 depensa. Okay. Hindi kasi maka-queen D7 kasi may talon po ng knight. Kaya yun ang purpose ng pagkaka-capture ni Erigaisi sa knight para walang lundag ng knight doon. Yun nga lang,
Siyempre, kailangan mag-ingat ang black dito dahil bishop pair ay nasa kamay na. Dalawang espada yan no, ni Levon. Rook AD1, okay, pwesto-pwestuhan lang. H6, ganun din po, no? Ingat-ingat lang din si Erigaisi. Bishop E2. Bishop E2. Dito lilipat sa diagonal na to, no? Para ma-attack yun. Nag-Rook AE8. Bishop D3. Knight H4. Ayan, okay? Inilag sa pagkakatret. Knight H4. May pressure po dyan sa mga squares na yan, kahit papaano. At nag-F3. Para makasiguro na wala nang lundag ng Knight G4, Queen G4, mga ganon. So sinecure muna ni Levon na hindi makakapasok. Nag-Knight H7. Teka muna mga kamatsas, ano? Okay, wala bang ganon? Pag sinacrifice ito, yung tipong bitin yung pawn sa D4, kain lang kapag kinapture ito, may Bishop H7 check lang. At kapag kinapture ng Knight, may Rook takes D4. Okay, so dito baliwala. Lalabas quality down lang ang black. So wala pong mga ganong sacrifice. O kasi pumilantik sa mata ko eh. Pumilantik. Ayun. Knight H7. Mukhang, nako. Yan ang mga tinitignan ko eh. Sacrifice. O kaya paikutin lang yung knight dito. Or sacrifice na rin dito mamaya. Nag-bishop to B1. Ayan na nga po. So inatras ni Levon. Napaka-klaro ng kanyang plano. Queen C2 o kaya Queen to D3 para ma-atake yung weak light squares ng black sa king side. At nag-Knight G5. Ayan na nga po. Talagang kontiryado yung pawn sa F3. Nag-Queen C2 muna. Okay? Hindi pa pwedeng umalis yung knight, pumalag dahil baka masundutan doon. Nakakatakot yan. Nag-G6. Okay, G6. Grabe, kakaiba tong G6, ano? Pero safe po yan kasi suportado naman ng knight sa H4. King H1. Okay, para prophylactic lang na wala nang sacrifice na ganon o kaya wala nang mga bitaw-bitaw ng kain sa pawn F3. Nag-Queen F7 para secure naman yung pawn sa G6 just in case na halimbawa i-sacrifice yung knight dyan mamaya or sa F3. Depensado na yung pawn sa G6. At nag-Queen F2. Queen F2. Pag inalis yung knight, may atake mamaya sa Knight H4. Nag-Bishop to B8. Ayan na nga po. Grabe ang mga pormahan nila, no? Para sa akin, maganda tong Bishop B8 kasi no longer effective na po ang Bishop sa A7 papunta sa D4. Hindi na siya effective eh. Barado na yan eh. So yung Bishop B8 kahit papaano, ayan, magko-contribute yan ng or magpo-provide yan ng pressure atake. Knight F1. Inatake na po ang Knight sa H4. Umatras Knight F5. Bishop D2 atras muna. Bishop C7. Okay? Simpleng suporta lang sa pawn A5. Knight E3. Para talagang mawala na ang Knight sa F5 na yan. Ayan. Pero pinapakain po yung pawn sa D4. Kitang-kita. Pero kinapture lang yung Knight sa F3. Atin munang silipin ano ang plano if mag-Knight takes D4. Ito po ang gagawin. May Knight G4, under attack ang Knight, under attack yung pawn sa H6. Imagine niyo double pa. Yan. So medyo delikado dito ang black. Kaya, ang ginawa lang ni Erigaisi ay inalis niya muna yung Knight na nanggugulo sa Knight F5. Nag-Bishop takes E3. Nag-King G7. Ayan. King G7. Ano plano ng King G7? Angat lang. Okay. Pag umalis yung Knight, at least yung pawn sa H6 suportado ng king. O nakita nyo po yung mga ibig sabihin, no? Yung bawat laman ng kanilang mga binibitawang tira. Kailangan po alam natin yan. Napabasa din natin. No? At nag-Queen F1. Ayan po mga kamatsas. Ang blunderations na binitawan dito ni Levon. Kitang-kita sa evaluation bar ang paglamang ng black. Dito po ang tamang tira ay Rook E2 lang daw. Yan. Sa malamang ay magbabattery para palakasin ang E-file. Pero pag Queen F1 mga kamatsas, yun lang. Nag-Rook E6 dito si Erigaisi. Ayan, mahaba pa naman ang oras, ano? Pero meron po ditong spectacular na malalim nga lang ang biradang yun. Ano kaya yun sa palagay nyo ang excellent sana na pangkontra sa blunderations ni Levon? Pakipost nyo muna ang video mga kamatsas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Bishop takes h2. Ano? Ang sarap nito, lalim. Ito yung mga masarap pag-aralan. Bakit? Yan ang brilliant. O kasi po ito, pag kinapture kasi yan, lalandingan pa ng isang sacrifice. Daruk! Yan, sigaw ni Gatam Chess. Kakainin. May queen f4 check. I-atras natin. May queen takes e3. Ayun. So dito ay nakapingas ng pawn, nakapasok pa ang queen, winning na. Okay, winning na po yan. Okay, isa pa. Isa pang variation. What if after bishop takes h2, what if kumapture muna sa knight? Paano kung ganyan muna? Ito ang malalim. Tingin ko ito yung mas binibiling laman talaga. Baka yan natanaw pa yan eh. Pero ito yung medyo mahirap makita. Bishop G3 lang. Baka yan ang medyo mahirap makita talaga. Mahirap matanaw. O kasi dito pagkain, pakita ko muna. Kasi ang purpose po ng kain, pag kinain kasi kain, abay wala ng double. Wala ng landing na nakita natin kanina. Lalabas, lamang ng klarong isang pyesa dito ang puti. Baliktad naman. Winning na ang white dyan. Kaya dito, dapat ito muna. Yan ang kailangan makita. Yung mga ganyang in-between na pabitin. Aray ko. Tapos kakain doon. Kain. Tapos halimbawa, iligtas ito. O let's say, lagay natin bishop d2. Yun ang mga binibiling tiers. Yan o. Unstoppable yung queen h4 attack ko. Aray ko. Masakit. O paano i-stop yan? Ang hirap ano? May threatening matchas. Sugswang, walang magawa mga pyesa sa kabila. Walang magawa. So yan ang medyo mahirap at malalim makita. Pero sayang, ang ganda sana, no? Yan, hindi nakita yun ni Erigaisi at tumira lang po siya ng rook e6. Agad daw nag-bishop g1 dito si Levon. Siguro buntong hininga, malalim. Grabe, buti di nakita. Baka napaganon sa isip no? Bishop G1. Talagang inagad ng suportahan ang pawn H2. Nabitin pa, no? Grabe. At Rook E8, patong. Kinain. Nag-A3 lang muna. Yun nga lang. Talagang, kumbaga sa, parang wala sa kondisyon na. Kumbaga sa tinamaan sa boxing, mukhang nakaka-recover pero hilo pa rin. A3, Dapat daw ang tira ay queen to d3. O, ayan. Queen d3 ang tira. Activate the queen kasi parang passive yung queen sa ilalim, no? Nag-a3 lang. Questionable kasi parang wala namang pinipigilan sa b4. Bakit nag-a3? O, talagang para sa akin, queen d3 nga talaga ang logical. Kahit papano, to strengthen the diagonal. And syempre, iba pa rin yung nakaangat ang queen. Mas activated siya. Nag-h5. Ano purpose ng h5? Mukhang gagapang dito, gagapang sa h3 hanggat maaari, at palambutin ang pawn sa f3. Nag-queen f2. Pinigilan yung paparating na h4. Yun lang. Pinagpatong na po. May ulo, may buntot. Ayan na. Nako, naka-align na. Nag-rook e1. Ayan na po. Talagang wala. Kumbaga sa boxing nga, hilo. At grabe. Pagtira niyan, another blunderacious move ni Levon. Dapat daw po ang tira dito ay rook f1. Rook f1. Oo. Idea ng rook f1 para maka g3. Para walang kain dito kasi dalawa na ang suporta sa pawn f3. Maka g3 para putulin ang napakalakas na pressure. Pero dahil nga po tinira ay rook e1. Dito po mga kamatsas, pakiguess nyo po ang spectacular, brilliant move na binitawan. Di na siya pinakawalan ni Erigaisi. Natumbukan na. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Grabe. Napakalupites. Knight h3. Brilliant sacrifice. Resign si Levon. Grabe ang tira na yan talagang
Ang tindi ni Erigaisi. Bakit po brilliant yan? Ano meron? Halimbawa, capturein muna natin. Capture mamaya, Queen F1, no? Variation. Capture, ito po kasi ang gagawin. May capture dito. Ngayon, papalagyan. Then Queen takes F3. Matchas. May matchas. Galing. O ngayon, kung ang gawin naman after Knight H3 ay Queen F1, syempre di naman pwedeng maglalalayo ito ng malayong-malayo, laging may iniintinding bitin sa Rook E1. Ito naman po ang laman. Magda Knight takes G1 muna. May threatening matchas eh. So, kailangan i-address kagad yan. O, unahin natin tong Queen takes. Ganun pa rin ang suma. Grabe talaga ang tindi nung nakita ni Erigaisi. Tindi oh. Matchas pa rin. Kung ang ipangka-capture naman sa knight ay king, may queen takes h2, matchas pa rin. Ayun, grabe talaga, timplado. After knight h3, grabe. Sarap ng pakiramdam siguro ni Erigaisi after knight h3, ano? Sa actual. Ang lupites nun. At dahil dyan, si Erigaisi na po ay siguradong nakapasok sa quarterfinal round. At ito na po ang kanilang mga bracket standing. Yan nga pala mga kamatsas, ay ongoing po ang registration ng 4th edition Kamatsas Friday Night natin ha. O, nasa comment section below lang, nakapin lang din po. Click nyo na para maka-join po kayo. And then very soon, gagawa rin po ako ng tournament, birthday tournament naman this coming Sunday. Yan, lambing po. Balato nyo na sa akin ng tournament na yon. 3,000, 1,500, tapos 800. May mga prizes tayo top 10. Pero may registration mga kamatsas. Lambing ko na sa inyo yun. Tulungan nyo lang ako ditong mairaos ang tournament ng ating, marami po kasi nag-request birthday tournament. This coming November 23, Sunday po yon. Baka siguro gawin kong 10 a.m. in the morning. Para by 12, tapos na kagad mga kamatsas. Okay? Yan, abangan nyo po yung post natin. Alright. So, quarterfinals, ito na po. Si Sindarov, ayun, nakasulong na. Tinalo niya kasi si Svane. And then, Nodirbek Yakubwev, nag-iintay pa, 1-1 pa sa laro nila Lek Wangliem and Donchenko. And wala pang nagkakatalo kina Dubov, Shankland, parehong tabla. At kay Grebnev and Esipenko, parehong Russians. 1-1 pa rin. At Wei Yi, ayan, ang paghaharap ni Wei Yi at Erigaisi. Pero dito po, nakikita ko dito parang Erigaisi pa rin ako. Sa mga natatandaan kong matches nilang dalawa, parang napapansin ko laging nananalo si Erigaisi kay Wei Yi. Pero wag papakasiguro si Erigaisi. Si Wei Yi po ay isa po yan sa calculator ng Asia. Parang si Wang Hao nung araw yan, nung kalakasan ni Wang Hao. Wei Yi, grabe. Grabe mag-sacrifice yan, mga tactical blows na halos mala game of the century lagi ang laban. So abangan po natin kung ano magiging resulta sa salpukan na yan. Parehong malakas. Yan po ang quarterfinal round. So mag-aabang na lang dito. Parehong nagpapakiramdaman pa yung dalawang matches. So maraming gusto mangyari. Si Dubov makalusot kasi masaya maglaro si Dubov. And siguro dito kay Grebnev and Esipenko, kay Esipenko ko. Kasi talagang mas mataas ang rating ni Esipenko at may pinatunayan na. Yan po ay tumalo na o tinalo na niya si Magnus Carlsen. Kaya mas gusto ko dito ang eyeing ko kay Dubov and Esipenko kung mangyayari. Okay? Ayan, maraming salamat po mga kamatsas dito sa ating update. Sana po natuto kayo, na-inform kayo, and then nasuporta po kayo sa kaming 4th edition ng Kamatsas Friday Night natin, online tournament. So, registration again ay nasa comment section below. And then, very soon magpo-post naman po kami ng tournament, birthday tournament ni Coach this coming November 23 Sunday. Ayan, abangan nyo lang po, papost tayo sa Facebook page Kamatsas and then dito sa community tab ng YouTube. Maraming salamat! Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang chess updates.